Hindi ninyo ako kilala. Ngayon na lang, nung tumakbo kami, I was the only candidate who was not a national figure. From small time lang yung aking Davao kanto lang. Pero wala akong partido at wala akong, meron pero kakaunti yung pera na binigay para sa akin. And even in the rating, hanggang 3-4 lang ako. So I was not really expecting big. But somehow the possibility of winning was there. But it was not really as clear as to anybody else. With so little money, ang mga eroplano kung kaya kong rentahan, crash pa kami paminsan-minsan kasi nga wala man akong pera. But it was only after yung nagtaas na ang rating ko, yung pera dumating. So I was able to carry on a credible campaign. Now, let me ask you, bakit ninyo ako binuto? Wala naman akong track record. Dahil wala akong masyadong promises. Kasi sa debates, sa presidential debates, kung nakita ninyo, binibigyan lang kami ng 1 oras at kalahati, 1 minuto at kalahati. Sabi ko, anong isasabi ko sa ganung? So, everybody was talking. Ako sabi ko, ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. To date, may isa akong cabinet member that during the meeting, I caught him lying. Sa karamihan ng mga cabinet members kami, sinabi ko, putang ina ka, you're fired. Umalis ka. Tapos yung isang agency, tinitignan ko kasi ano ang early game because yung mga agencies na may 150 billion, akala nila hindi ko binabantayan yan. So lahat ng transaction, alam ko at during may isang meeting sa mga regional director, sinabi ko sa kanila, anong nangyari? Putang ina, sabihin ninyo kung anong nangyari. Kaya right there and then, sinabi ko sa aide ko, you call him, kasi Sabado, he has 2 days to submit his resignation. Ang masakit lang sa akin, he was with me since 1988 when I became mayor ng Davao City. I've been the mayor for 23 years. Then a congressman, then mayor, na vice mayor ako ng anak ko, yung si Inday, na yung nununtok ng sheriff, dito yun. Sabi ko, well, unless you run for mayor, ayaw niya, I will not run for president. Hindi ko maiwan ng Davao. Sayang. So, last minute, pumayag siya. So, last minute rin ako nag-file ng certificate of candidacy. In my speech, I said, corruption must stop. Alam mo kung bakit hanggang ngayon pobre tayo? Corruption. Kasi kung ang pera lang ng gobyerno dadating talaga doon sa irrigation, sa mga, hindi naman siguro talagang, but we would have been comfortable by this time. Ang problema, ang naghihila sa atin ang corruption. But you know, alam mo kung ano, ang sekreto sa corruption? Nandyan sa inyo. Nandyan sa mga kapatid ninyo, dyan, tawagan ninyo sa Pilipinas, but alam na nila yan. You know, ang Pilipino kasi is not assertive. Okay lang kung sa ibang bansa because we do not make our rules extend beyond our border. Kung sabihin mo lang na kung sinong makahinto ng corruption, kayo lang. Sabihin mo lang kung sino man po ang inang yan. Do not worry, live ito. Streamline live ito. Pagka may hiningian kayo at hindi karapat-dapat, kay ma-custom BIR immigration, sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Huwag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sasampalin kita. At kung madimanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Kinokolektahan kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Nga pala, ang overseas, mayroon na kayong, in a few months, you will have a department of OFW only. Sinabi ko kay Bebot, nandito yun, iwan ko ba? Yung puro de-reduce na namin ang inyong from 6 weeks to mga 3 weeks na lang. Sabi. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Yan lang. Huwag na kayong dumaan dyan sa mga dicer, mga employment na house-yaw. Diretso na kayo. And even is roll like this highness, they will take care at their end na para hindi na kayo mahirapan. I think the spirit and the heart of Bahrain is with you. Sila na mismo, they have offered to help to make it easy for our countrymen to work. Ang gusto kong iwasan ninyo, yung mga employment na fly-by-night or ask for exorbitant fees na halos maging buktot kayo sa kababayan. Ano bang buktot sa Tagalog? Kuba, pinsahan mo na ito mga Tagalog hindi marunong magsalita. So ganoon. So pag uwi ninyo, hindi na kailang Pasko, wala ng inspeksyon ng bagahe. At saka yang sa immigration, they are not allowed to detain you or ask more than the usual question. Pinagbawal ko na yan. Check in ninyo kung may bala man o wala. Baski magdala kayo ng kanyon doon,
Ituro mo sa kanila. Sila ang nagsingit niyan sa bagahe ko. Sino pa man pala makalagay? Kuhin nila ako katagal kong mayor. Sabi ko nga, oy, yung mga putang na kayo. Hindi ako yung mayor ng Forbes Park, Dasmariñas. Ha? Mahirap lang ako na mayor from Mindanao. Talagang upakan ko kayo lahat. You know why? I got 15 million plus votes. 6 million of that nanggaling sa inyo. Kaya tinatanong ko, kung anong kasalanan ko, bakit binigyan ninyo ako ng majority na ganong karami? Ang aking gobernador, si Aime, si Obet Garcia, Subiri, at isa pang gobernador na babae, ayaw kong sabihin ang pangalan kasi wala na kami pero kayong sino ang taga Butuan dito, pati taga Agusan? Alam ninyo, kayo na lang ang magsabi. Kasi baski banggitin ko lang pangalan niya talagang. Well, si governor, si liberal, pero last minute nagbaliktad. Dahil siguro sa malayuan. So, yun lang. Wala akong congressman, wala akong municipal mayor, wala akong barangay, and yet 6 million. Pero talagang ako dito sa labas ng OFW. Kasi alam ko gusto ninyo mahinto na talaga yung korupsyon. Para angat ang bayan natin.